Hello mga kababayan ko sa Pilipinas, si Bishop Arnel here of Victory Church of God of Fredericksburg, Virginia, USA. At ngayon po ay day 129 ng ating Bible reading or day 128 ng ating Bible reading. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa ating programang ito. At halina po kayo at basahin po natin ang salita ng Diyos. 2 Chronicles chapter 19. Ligtas na nakabalik sa kanyang palasyo sa Jerusalem si Jehoshaphat na hari ng Juda. Sinalubong siya ng propetang si Jehu, anak ni Hanani, at sinabi sa kanya, "Dapat mo bang tulungan ang masasama at kumampi sa mga napupuot kay Yahweh? Sa ginawa mong ito ay ginalit mo si Yahweh. Gayon may hindi ka naman lubos na masama sapagkat inalis mo sa lupain ang mga ribulto ng Diyos-Diyosang si Asherah at sinikap mo ring sumunod sa Diyos. Kahit nasa Jerusalem nakatira si Jehoshaphat, pumupunta siya sa Beersheba hanggang sa kaburulan ng Ephraim upang hikayatin ang mga tao na magbalik loob kay Yahweh, ang Diyos ng kanyang mga ninuno. Naglagay siya ng mga hukom sa buong lupain, isa sa bawat may pader na lungsod ng Juda. Sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo sa paghatol sapagkat humahatol kayo para kay Yahweh at hindi para sa tao. Kasama ninyo siya sa inyong paghatol. Igalang at sundin ninyo si Yahweh. Mag-ingat kayo sa paghatol sapagkat hindi pinahihintulutan ng Diyos nating si Yahweh ang pandaraya, ang pagkiling sa sinuman at ang pagtanggap ng suhol. Naglagay rin si Jehoshaphat sa Jerusalem ng mga hukom na binubuo ng mga Levita, mga pari at mga pinuno ng mga angkan ng Israel. Pinili niya ang mga ito upang humatol sa mga usapin tungkol sa paglabag sa mga kautusan ni Yahweh at sa mamibigat na usapin ng mga taong bayan. Sinabi niya sa kanila, gampanan ninyo ang inyong tungkulin ng may takot kay Yahweh ng buong puso at ng buong katapatan kapag ang inyong mga kapatid mula sa ibang lungsod ay nagsampa sa inyo ng usaping may kinalaman sa pagpatay ng tao o anumang paglabag sa kautusan, parangalan o pangaralan ninyo silang mabuti at upang hindi sila magkasala sa harap ni Yahweh. Sa ganitong paraan, hindi magagalit si Yahweh sa inyo at sa kanila. Sa mga bagay na nauukol kay Yahweh, si Amarayas na pinakapunong pari ang mamumuno sa paglilitis. Sa mga bagay namang nauukol sa hari, si Zabadias na anak ni Ismael, ang pinuno ng angkan ni Juda ang mamumuno. Ang mga Levita naman ang magiging mga tagapagpatupad ng hatol. Magpakatatag kayo sa inyong paghatol at pagpalain nawa ni Yahweh ang mga matutuwid. 2 Chronicles chapter 20. Dumating ang panahon na nilusob ng mga Moabita, Amonita at ilang Meyonita si Jehoshaphat. Nabalitaan niya na isang malaking pangkat mula sa Edom ang sumasalakay sa ibayo ng lawa at nasa Hazazon Tamar na tinatawag ding En-Gedi. Nabahala si Jehoshaphat at humingi siya ng patnubay kay Yahweh. Iniutos niya na mag-ayuno ang lahat ng mamamayan ng Juda. Nagtipon-tipon ang buong Juda upang humingi ng tulong kay Yahweh. Dumating sila buhat sa iba't ibang lungsod. Tumayo si Jehoshaphat sa harap ng mga taga-Juda at Jerusalem na nagtitipon sa bagong bulwagan ng templo. Nanalangin siya, "O Yahweh, Diyos ng aming mga ninuno at ng buong kalangitan, kayo po ang namamahala sa lahat ng bansa at ikaw ang may lubos na kapangyarihan. Kaya walang maaaring lumaban sa inyo. O Diyos namin, ikaw ang nagpalaya sa mga taga rito upang ibigay ang lupaing ito sa bayan mong Israel. Magpakailanman, ginawa ninyo iyon ayon sa inyong pangako kay Abraham na inyong kaibigan. Dito nga sila tumira at itinayo nila ang templong ito upang dito kayo sambahin. Sabi nila, kung may masamang mangyari sa amin tulad ng digmaan, baha, salot o tagutom, haharap kami sa templong ito upang humingi ng tulong sa inyo sapagkat dito kayo sinasamba. Tatawag kami sa inyo, papakinggan ninyo kami at ililigtas sa panahon ng aming kagipitan. Ngayoy sinasalakay kami ng mga kawal mula sa Ammon, Moab at sa kaburulan ng Edom, mga lugar na hindi ninyo pinahintulot na pasukin ng mga Israelita nang umalis sila sa Ehipto, kaya sila'y hindi nawasak.
Ngayon ito po ang iginaganti nila sa amin. Sinalakay nila kami at nais palayasin sa lupaing ito na ipinamana ninyo sa amin. Ikaw po ang Diyos namin. Parusahan ninyo sila. Hindi namin kayang labanan ang ganito karaming hukbo. Hindi po namin alam ang aming gagawin. Sa inyo lamang kami umaasa. Samantala, lahat ng kalalakihan ng Juda kasama ang kanilang mga asawa at anak ay dumulog kay Yahweh. Ang espiritu ni Yahweh ay lumukob kay Jahaziel na anak ni Zacarias, apo siya ni Benayas na anak ni Jeiel na apo naman ni Matanayas, isa sa mga Levitang anak ni Asaph. Sinabi niya, "Makinig kayo, Haring Jehoshaphat, at kayo mga taga-Juda at Jerusalem. Ganito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh. Huwag kayong matakot ni masiraan ng loob dahil sa maraming kaaway. Ang Diyos ang makikipaglaban at hindi kayo. Harapin ninyo sila bukas sapagkat aahon sila sa Ziz. Makakasagupa ninyo sila sa may dulo ng lebi sa silangan ng ilang ng Jeruel. Hindi na kayo kailangang lumaban. Manatili na lamang kayo sa inyong kinatatayuan at maghintay. Makikita ninyo at ang pagtatagumpay ni Yahweh para sa inyo, kaya hindi kayo dapat matakot ni masiraan ng loob. Harapin ninyo sila bukas sapagkat si Yahweh ang kasama ninyo." Si Jehoshaphat at ang buong Juda at ang mga mamamayan ng Jerusalem ay nagpatira pa at sumamba kay Yahweh. Tumayo naman ang mga Levita sa angkan ni Kohat at Korah at sa napakalakas na tinig ay nagpuri sila kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Kinabukasan, maaga silang lumabas patungo sa ilang ng Tekoa. Ngunit bago sila umalis, sinabi sa kanila ni Jehoshaphat, "Makinig kayo mga taga-Juda at Jerusalem. Magtiwala kayo sa Diyos ninyong si Yahweh at magiging matatag kayo. Maniwala kayo sa kanyang mga propeta at magtatagumpay kayo." Matapos niyang paalalahanan ang mga tao, pumili siya ng mga awit na magpupuri kay Yahweh dahil sa kanyang kahangahangang kabanalan. Inilagay niya ang mga ito sa unahan ng hukbo at habang daay umaawit. "Purihin si Yahweh, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman." Nang marinig ng mga kaaway ang awitan, ginulo sila ni Yahweh dahil dito sila ang nagkagulo. Ang sinilakay ng mga Amonita at mga Moabita ay ang kasama nilang mga taga-Edom at nilipol nila ang mga ito. Pagkatapos, sila ang nagpatayan. Umakyat ang mga taga-Juda sa tore na nasa disyerto at nagmanman sa mga kaaway. Wala silang nakitang nakatakas. Lahat ay patay na nakahandusay sa lupa. Napakaraming nasamsam ni Jehoshaphat at ng kanyang mga kasama. Halos hindi nila madala ang nasamsam nilang kawan, mga kagamitan, damit at maraming mahalagang bagay. 3 araw nila itong hinakot, ngunit sa sobrang dami ay hindi nila nakuhang lahat. Nang ika-4 na araw, nagtipon sila sa isang libis at nagpuri kay Yahweh. Kaya simula nooy tinawag na libis ng Beraka ang lugar na iyon. Sa pangunguna ni Jehoshaphat, umuwi na ang lahat ng mga taga-Juda at Jerusalem. Tuwang-tuwa sila dahil sa tagumpay na ipinagkaloob sa kanila ni Yahweh. Pagdating nila sa Jerusalem, ay tumuloy sila sa templo, kasabay ng tugtog ng mga alpa, lira at trompeta. Mula noon, ang lahat ng kaharian at bansa ay natakot nang malaman nila kung paano tinalo ni Yahweh ang mga kaaway ng Israel. Naging tahimik ang buong nasasakupan ni Jehoshaphat at binigyan siya ng Diyos ng kapayapaan sa buong kaharian. 35 taong gulang si Jehoshaphat na magsimula siyang maghari at namahala siya sa Jerusalem sa loob ng 25 taon. Ang ina niya ay si Azuba na anak ni Silhi. Tulad ng kanyang amang si Asa, ginawa niya ang mabuti sa paningin ni Yahweh. Gayunman, nanatili pa rin ang mga dambana ng mga pagano. Hindi pa lubusang nanumbalik ang mga tao sa Diyos ng kanilang mga ninuno. Ang iba pang ginawa ni Jehoshaphat buhat sa simula hanggang sa wakas ay nakasulat sa kasaysayan ni Jehu na anak ni Hanani na bahagi ng aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Dumating ang panahong si Jehoshaphat ay nakipagkasundo kay Ahazias, isang masamang hari ng Israel. Nagkaisa silang magpagawa ng mga malalaking barko sa Ezion Geber. Sa ginawang ito, sinabi ni Eliezer na anak ni
Dodovahu na taga Meresa laban kay Jehoshaphat, dahil sa pakikiisa mo kay Ahazias, wawasakin ni Yahweh ang lahat ng ginawa mo. At lahat ng mga barkong ipinagawa nila ay winasak ng bagyo at hindi nakaalis. 2 Chronicles chapter 21. Namatay si Jehoshaphat at inilibing sa lungsod ni David sa libingan ng kanyang mga ninuno. Pumalit sa kanya ang kanyang anak na si Jehoram. Ang iba pang mga anak ng lalaki ni Haring Jehoshaphat ng Juda ay sina Azarias, Jehiel, Zacarias, Azarias, Mikael, at Sepatias. Pinamanahan sila ng kanilang ama ng maraming pilak, ginto at iba pang mahalagang ari-arian. Binigyan din sila ng mga may pader na lungsod sa Juda, ngunit kay Jehoram ibinigay ang paghahari sapagkat siya ang panganay. Nang matatag na ang paghahari ni Jehoram, pinatay niya ang kanyang mga kapatid at ang ilan pang pinuno na sa Juda. 32 taon siya nang magsimulang maghari at 8 taong namahala sa Juda. Sa Jerusalem siya nanirahan. Sapagkat napangasawa niya ang anak ni Ahab, ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Nagpakasama rin siya tulad ng mga naging hari ng Israel tulad ng sambahayan ni Ahab. Ngunit ayaw wasakin ni Yahweh ang paghahari ng angkan ni David alang-alang sa kanyang pangako kay David. Ipinangako ni Yahweh na ang paghahari ay hindi niya aalisin sa angkan ni David magpakailanman. Nang panahon ng pamamahala ni Jehoram, naghimagsik ang Edom laban sa Juda at naglagay ng sariling hari. Inilabas ni Jehoram at ng kanyang mga pinuno ang lahat nilang karwahe at sinalakay ang Edom. Gabi nang sila'y sumalakay, ngunit napaligiran sila at natalo. Kaya mula noon, hindi na muling nasakop ng Juda ang Edom. Naghimagsik din kay Jehoram ang Juda ang lungsod ng Libna dahil sa pagtalikod nito kay Yahweh, ang Diyos ng kanyang mga ninuno. Hindi lamang iyon, nagtayo pa siya ng mga sambahan ng mga pagano sa mga burol ng Juda at nanguna sa mga taga-Jerusalem sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Siya ang nanguna sa mga taga-Juda para gumawa ng kasamaan. Tumanggap si Jehoram ng isang sulat mula kay Elias na isang propeta. At ang sabi niya sa liham, ito ang mensahe ni Yahweh, ang Diyos ni David na iyong ama. Hindi mo sinundan ang halimbawa ng iyong amang si Jehoshaphat at ni Asa na hari ng Juda. Sa halip, ang sinunod mo'y ang mga ginawa ng mga hari ng Israel. Inakit mo sa masamang gawain ang Juda at ang mga taga-Jerusalem gaya ng ginawa sa Israel ng sambahayan ni Ahab. Pinatay mo ang iyong mga kapatid at kasambahay na mas mabuti kaysa sa iyo. Dahil dito, paparusahan ni Yahweh ang iyong bayan, ang iyong mga asawa at anak, at mawawasak ang lahat ng mga ari-arian mo. Magkakasakit ka na malubha at luluwa ang mga bituka mo sa tindi ng hirap na daranasin mo sa araw-araw. Ginamit ni Yahweh ang mga Filisteo at ang mga Arabong malapit sa Ethiopia laban kay Jehoram, kaya't nilusob ng mga ito ang Juda at sinamsam lahat ang ari-arian sa palasyo. Binihag nila ang lahat ng anak at asawa ng hari maliban sa kanyang bunsong anak na lalaking si Ahazias. Pagkatapos niyon, si Jehoram ay pinadapuan ni Yahweh ng malubhang sakit sa bituka, isang karamdamang walang lunas. Makalipas ang 2 taon, lumuwa ang kanyang bituka at dumanas siya ng matinding hirap hanggang sa siya'y mamatay. Hindi man lamang siya ipinagluksa ng kanyang mga kababayan, di tulad ng ginawa nila sa kanyang mga ninuno. Si Jehoram ay 32 taon nang magsimulang maghari at 8 taon siyang namahala. Wala isamang nalungkot sa kanyang pagkamatay. Doon siya nilibing sa lungsod ni David, ngunit hindi isinama sa libingan ng mga hari. At ito ang salita ng Diyos para sa atin sa araw na ito, at pagpalain kayo ng ating Diyos na banal at buhay sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ito'y aking panalangin para sa inyo. Amen at Amen.